po ng I Am Worldwide Movers, maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal po sa ating kumpanya. Hindi po magiging posible ang lahat kung hindi po namin kayo kaakibat sa lahat. Di ba? Kaakibat yung lahat ng binanggit ko sa ating misyon na mapalaganap ang hope, which is health, opportunity, prosperity for everyone sa buong mundo. Last but not the least, thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. You are so good and faithful to your promises. Ibang level, Lord, yung ginawa mo sa I Am Worldwide in 6 years. To you be all the glory and honor forever. Anyway, grabe yung speech ko, pang araneta talaga. No? Ang dami ko talagang pinapagpasalamat. Sobrang gratitude. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na 2 sets of paired words na kapag ginamit natin ito ng tama araw-araw, ay pwede nating makamit ang mga ninanais ng ating puso. It doesn't matter kung nasa isip mo lang to. It doesn't matter kung babanggitin natin siya ng malakas. Basta meron itong malaking epekto sa takbo ng buhay natin. So ang first set ng words is, I am. Pwede po bang pakiulit? I am. Ito po yung sinabi ni Bevan Lee. Ang I am daw ay 2 of the most powerful words for what you put after them shapes your reality. Kung ano daw ang ilalagay natin after sa salitang I am, ito ang magiging resulta ng ating buhay. Kaya dapat tayo ay mag-ingat sa ating sasabihin or iisipin. Mag-ingat po tayo dun sa ating mga self-talk. Kasi merong tinatawag na autosuggestion. Ano yung autosuggestion? Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung mangyayari. Kaya dapat ugaliin natin araw-araw, banggitin kung ano yung gusto natin na maging tayo. So example, pwede bang sundan nyo, isigaw nyo yung sasabihin ko? Okay, sabihin natin, I am blessed. I am strong. I am loved. I am limitless. I am happy. I am healthy. I am wealthy. I am protected. I am anointed. I am successful. I am beautiful. I am worldwide. O di ba? Napakasarap. Napakasarap pakinggan, di po ba? Kaya guys, lagi nating tandaan ang sinabi ni God sa Joel 3:10. Sabi niya, let the weak say, I am strong. Kung mapapansin po natin, ayaw ng Diyos sabihin ng mga weak, na weak po sila. Kasi alam na talaga ni God yung formula. Alam na alam niya. Sabi nga ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Kaya, sino po yung mga bago dito? Yung mga bago pa lang sa I Am Worldwide, taas nyo nga yung kamay nyo. Gusto ko pong makita. Ang dami. Sa mga bago po. Kahit bago ka pa lang sa I Am, dapat isipin mo, paniwalaan mo, sabihin mo lang palagi, I am a diamond. So, ang second set ng words po natin ay ang salitang, thank you. Thank you. Guys, kailangan palagi tayong magpasalamat kahit anumang sitwasyon. Ito lang po yung paraan para tayo ay maging tunay na masaya at mamuhay ng masagana. Sabi po dun sa book na The Magic, whoever has gratitude will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what they have will be taken away from them. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo daw po ay palaging nagpapasalamat, lalo po tayong magkakaroon ng mga bagay na ikakapagpasalamat po natin. Pero kung tayo po ay ungrateful at reklamador,
hindi po natin nakikita yung mga natatamasa nating biyaya na hindi naman nararanasan ng iba. Halimbawa na lang, sa buong mundo po, meron lang po palang 2.2 billion na tao na walang access sa malinis na tubig. Imagine. Kaya guys, ipagpasalamat natin palagi ang mga bagay na meron tayo, maliit man ito o malaki. Sabi nga po ni Oprah Winfrey, if you are grateful on what you have, you will always end up having more. If you focus on what you don't have, you will never ever have enough. Kapag tayo po ay grateful, naiiwas po tayo sa mga negative emotion like comparing, complaining, and criticizing, which is hindi po ito makakatulong upang tayo ay maging masaya at masagana sa buhay. Kaya tandaan po natin na kapag meron tayong gratitude, mas magiging maganda ang takbo ng buhay. Kahit anong sitwasyon, kahit maraming rejections, kahit parang ang mundo ay hindi sumasang-ayon sa ating mga ambisyon, alam na natin na lahat ng mangyayari ay mayroong rason at magdudulot ito ng magandang resulta pagdating po ng panahon. Sabi nga ni Jim Rohn, learn to be thankful for what you already have while you pursue all that you want. Kaya pala, kahit sa scriptures ay tinuturuan tayong maging grateful sa lahat ng sitwasyon. Mababasa po natin yan sa 1 Thessalonians 5:18. Ang sabi po doon, be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Iiwanan ko po kayo ng isang powerful quote na sinabi ni Meister Eckhart, if the only prayer you ever say in your life is thank you, it will be enough. Kaya guys, simula ngayon, i-practice natin palagi yung ating gratitude. Dapat araw-araw po tayong magsabi ng thank you Lord! Isa pa, thank you Lord! Again, maraming salamat po. To God be all the glory. I am Ana Maniego, an agent of hope, and I am worldwide.